Sa lamay ng patay, bantay ang mabuti. Huwag matulog, baka ang kapalit mo, puno ng saging. Sa isang malayong baryo, kung saan ang mga puno ng saging ay sumasayaw sa hangin ng gabi at ang mga kwento ng multo ay parang bahagi ng hangin, may isang pamilyang namatayan. Ang lamay ay ginanap sa kanilang lumang bahay na yari sa kawayan, kung saan ang kabaong ay nakalatag sa sala habang napapalibutan ng mga kandila na kumikislap sa dilim. Si Ray na bunsong apo ay inatasang magbantay sa lamay mula hating gabi hanggang madaling araw. Huwag kang makakatulog. Paalala ng kanyang tiyahin. Ayon sa kanilang paniniwala, kapag nakatulog ka habang nagbabantay sa lamay, maaaring palitan ng patay ng puno ng saging. Tumango si Ray, ngunit sa loob-loob niya, kahambugan lamang iyon ng mga matatanda. Nagsimula ang gabi ng tahimik. Ang tanging ingay ay ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang dasal mula sa kabilang silid. Habang nakaupo siya sa tabi ng kabaong, nagsimulang umikot ang kanyang isipan sa mga alaala ng kanyang lola, ang kanyang malambot na kamay, ang kanyang kwento tungkol sa mga aswang na nagtatago sa mga puno. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula maging mabigat ang kanyang mga mata. Naririnig niya ang mahihinang kaluskos sa labas. Parang may naglalakad sa mga dahon ng saging sa hardin. Imahinasyon ko lang ito, bulong niya sa sarili. Subalit nang tumingin ito sa bintana, nakita niya ang anino ng isang matangkad na puno ng saging na parang mas malapit kaysa kanina. Ang mga dahon nito ay parang sumasayaw at sa ilalim ng buwan may mukha itong nakangiti. Hindi niya namalayan na nakatulog pala siya. Sa kanyang panaginip, nararamdaman niyang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang paa. Hinahatak siya pababa sa lupa. Ray, gagawin kitang tuod. Isang bulong na parang hangin. Nagising si Ray ay umaga na, pawisan at nanginginig. Ngunit nang tumingin ito sa salamin, wala siyang nakita. Walang refleksyon. Bumaba ito sa sala at narinig ang sigawan ng pamilya. Sa kanyang upuan, kung saan siya ay nakaupo kagabi, ay isang tuod ng puno ng saging. Tuwid at walang buhay na may mukha niyang nakaukit sa balat nito. Mula noon, sa baryong iyon, kapag may lamay, walang natutulog. Dahil alam nila, ang patay ay hindi laging nananatiling patay. Sila'y naghahanap ng kapalit. At ikaw, idol, malay mo, ikaw ang susunod na magbabantay. Huwag kang tutulog sa lamay.